ito. Ilaw-ilaw ng ano. Ilaw-ilaw ng paliwanag. Ang galing na yung ano, yung araw. Oo, kaya at sa loob ng iglesia, meron dyan. Puro ano lang, pilig. Kaya nga putisod eh. Sabi ko, mali isip ko pa ba? Talagang yung araw. Ibigin mo yung ano. Lahat yun. Lahat ng ano yun, ng ilang taong ka lang nakikinig. Eh, tayo mga pakinggan. Diba, yung nasabi na ang kumakain ng ano, matigas. Saka yung pagkain ng bata. Diba? So, pag tinigan ng ginig, eh, hindi mo tinatanggap yung mga ano, yung araw. Paano mo tinatanggap yun? Eh, natitisod ka, di ba? Eh, hindi ko tinatanggap eh. Bago sa iglesia, nagsasabi na wala sa iba. Wala sa mga kargana o sa bago. Kung matagal o bago, wala yan. Wala ka ito. Ito yung araw. Sinasabi ko, bubulayin mo. Araw gabi. Ano ba yun? Isipin mo yun, ano ba yun? Pag-aralan. May malagay ang ano, magano kayo? Panalahanan. Naigip. Kasi, nakakagastag na natin. Pangkatibay mo, pangkatibay. Pangaralan na kami dito. Palahaga. Kaysa yung malalanan mo nagagalit, yun, hirap yun. Ang natin kaya palalanan mo, nalanggan yung ano, malalanan mo, nasabihin sa'yo, nakikinig naman ako. At nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay dinagsulat ayon sa mga bagay na nakisulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan tayo sa gawa. Hindi tayo hahatulan sa ginawa ng iba para sa atin. Kasi napakasama mong tao pagkatapos ngayon. Lahat ng mga tao, halimbawa, magpamisa, manalangin, mababago pa ba yun? Nakasulat yung gawa mo araw-araw. May aklat ng buhay, kapatid. May record tayo sa langit, tayong lahat. Kumbaga sa school, meron tayong art. Sabihin, nandun yung record mo sa langit. Magaling ka pa sa maaaring mabago mo yung pagka yung teacher mo tumatanggap ng lagay. Eh, ang Diyos ay walang lagayan doon. Walang palakasan doon. Kung ano talaga yung ginawa, yun ang panalaw ng pag-uong. Kahit sino pang manalangin para sa'yo, patay ka na, wala ka ng para magbago ka na, patay ka na, kahit sino pa manalangin para sa'yo, hindi ka na pwedeng patawarin. Kaya bago pa tayo mamatay, dapat mapatawad tayo. Para tayo mapatawad, dapat tayong mangumpisan. Tapos tawag na gusto lahat ang ano sige Ang kapatid tayo. Dahil magandang araw po sir. Magandang araw mga bayan. Salamat sa inyong pagdamo. Una ay nagpapaus na kami. Ito po ay Bible exposition. Ibig sabihin ng ating intensyon ay maipahayag, maitanyag, maibukar, mai-expose in English what is in the Bible. Because our observation is that there are leaders of religion being called as world's greatest religion. But in spite of the fact that they are pretending to be using the Bible as the sole basis of
Bible exposition. We will expose the content of the Bible revealed to be the source of God's word. Ang Biblia po ang pinasusulatan ng mga salita ng Diyos na ibig ng Diyos na makarating sa mga tao. Ang marami po mga pastor wala nang matagal na tinatago yung salita ng Diyos sa mga tao. May mga hindi binabasa. Halimbawa, itong nasa 5:7 ng Deuteronomio. Pakinggan natin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inandipan na kawangis na kalubang tayo nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa. Huwag mong yuyukuran sila o pag-iukuran sapagkat ako, Panginoon Diyos, ay mapaninuguling Diyos. Dalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nanapot sa atin. Maliwanag po na hindi binabasa yan eh. Kasi kung binabasa yan, kung question ng mga membro, bakit sila mayroong mga larawang inuuhan, mga istatwa, mga bawal po ng Diyos yung paggawa. Binabasa ito para alpahin ang kahit na sino. Kundi, ibigyan ko lang po ng halimbawa na kailangan ng Biblia i-expose. Nalak na, hindi pa